willing to comply si PBBM sa direktiba ni Ombudsman Boying Remulla sa mga opisyal ng gobyerno na ilabas ang kanilang salin. Patuloy naman ang banggaan ng Malacanang at ni VP Sara sa pagkakatalaga kay Remulla. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Nagkataon po hindi siya po ang presidente, so mahirap pong sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. Bumuwelta ang Malacanang sa opinyon ni Vice President Sara Duterte sa pagkakatalaga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Bukod sa mas maalam daw ang Pangulo, mas makakasigurado raw ang tao na walang kinikilingan si PBBM. At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Matatanda ang tinutulan ng Duterte Bloc ang appointment ng dating Justice Secretary. Ilang araw lang matapos maghain ng disbarment case ang kanilang kampo, kaugnay pa rin ng pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. At sa usapin ng umunoy kidnapping ng dating Pangulo, naninindigan pa rin ang Malacanang na labas sa usapan ng administrasyon. Matapos magbanta ni Congressman Paulo Pulong Duterte at sabihing magbabayad ng lahat ng anyay kidnappers ng kanyang ama, nagpaalala ang palasyo na hindi barbaric world ang rule of law kaya't hindi dapat mabuhay sa pananakot. Samantala, bukas din daw ang Pangulo na ilahad ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kasabay ito ng pahayag ni Remulla na maglalabas siya ng memo para i-lift ang restrictions sa pagsilip ng SALN na ipinatupad ni dating Ombudsman at Duterte appointee Samuel Martires. But is the President ready po to release his SALN kung may magre-request? Lahat po na nasa Executive Department, handa po. Nang matanaw ang palasyo tukol sa pagbisita ni PBBM sa baluarte ng mga Duterte, kaugnay ng lindol sa Davao Oriental, hindi raw takot ang presidente dahil ginagawa lang naman daw nito ang kanyang trabaho na tumugon sa kanyang mandato. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.